Ilan pang pasaway sa EDSA busway ang nasita, kabilang ang isang convoy ng PNP Highway Patrol Group na nais daw na ipatigil ang operasyon ng paninita sa busway. Nakatutok si Nico Wahe. Convoy pre, convoy. Dumaan ang convoy na ito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-Highway Patrol Group ang isang puting van at isa pang sasakyan. Nang makita ang mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sinubukan nitong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-SAIC. Sa incident report ng SAIC, HPG ang nagmamay-ari ng van at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas ani ang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Minumura pa nga yung mga enforcer na parang sinasabing taga-traffic lang naman kayo eh. Sa isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinatitigil ang kanilang operasyon. Dahil pinuputak din kayo sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concert ako. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot. Habang natitikita, may isa pa sasakyan na dumating na pinapaalam ko pa nga sa mark sa vehicle ng PNP. Basta't may isa pang sasakyan na ang sabi sa mga enforcer ay utos ni PNP chief na ipatigil na ang operation ng SAIC. Sabi ng SAIC, walang kapangyarihan ng PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be a written instruction from the DOTR secretary because the busway is a DOTR project. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP ay taga-HPG. Hinihingihan pa namin ng pahayag ang PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng 2 dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport. At nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC, nagalit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Siyempre, tayo ngayon, paranoid tayo lahat ngayon sa mga China. Kasunod ng sagutan, nagpatikit din ng American nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Pero ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinabahala. Wala rin daw basehan ang naratibo ng umano'y pang-espiya ng China. Samantala, nais daw nila makatanggap ng resulta ng investigasyon hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.